my blessed kids! Ayan, good morning! Welcome ulit sa ating online class ngayong Friday. Ayan, Friday na po ngayong araw. At bago tayo mag-umpisa, pwede po bang tumayo? Tayo po ang blessed kids. Ayan, at tayo ay mag-pray. Gawin po natin ang ating praying hands. Okay? Wait lang po. Ayan. Sabay-sabay tayo ha. Sabayan po si teacher sa pag-pray, no? Kakausapin natin si Jesus. Very good. Tara, let's pray. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I will never forget you, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, very good, blessed kids. Ayan, kung ready na po ang blessed kids sa ating lesson ngayong umaga, umupo nga po ng maayos. Ayan. No, tahimik lang po. No, wag po tayong malikot. Upo lang po ng maayos at makinig ng mabuti kay teacher. Okay? Okay. So, ayan, tayo po muna ay mag-review sa ating napag-aralan kahapon. Sige nga po, ano po ang pinag-aralan natin kahapon? Natatandaan po ba? Okay, ang pinag-aralan kahapon ay subtraction. Ayan, subtraction o yung pagbabawas o pagtatanggal, no? Depende sa ating equation. Okay? At sa subtraction nga po, ay may tinatawag tayong minus sign, no? Yung sign na guhit, pahiga. Ang tawag dyan ay minus. Pag nakita po natin iyon, ibig sabihin tayo ay magbabawas o magsusubtract sa ating numbers. Okay, halimbawa, magbigay ulit tayo ng halimbawa. Ayan. Pag binasa po yan ng equation ay 2 minus 1. At yung guhit nga po sa ibaba, ito po, yan ay tinatawag na equals. Okay? At sa ilalim nun, nilalagay natin ang ating sagot. Okay? 2 minus 1. Uunahin po muna natin yung number sa itaas. At ang number ay number 2. So, kailangan daw natin bumilang ng 2. Gagamitin ni teacher ang popsicle sticks. Okay, so 1, 2. Okay, ayan, may 2 na. Ilan daw po ang ibabawas natin? Sabi po sa ating equation ay minus 1. 1. So, magtatanggal tayo ng 1. Tara, magbilang po tayo. 1. Tanggalin ni teacher. Ilan na natira? Okay, 1. Kaya ang sagot po ay 1. Very good. Next, may isa pa po. Ayan. 4 minus 2. Unahin po ulit natin yung number sa itaas. Magbilang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. No? At sabi, babawasan daw siya ng 2. Minus 2. Bilang po tayo. 1, 2. Ilan na lang po ang natira? Bilangin po natin. 1, 2. Kaya ang sagot po ay 2 equals 2. Okay, di ba? Ang dali lang po ng subtraction. Okay? At ngayon pong umaga, may bago na po ulit tayong pag-aaralan. No? Makinig mabuti kay teacher. Okay? Ayan, sabi dito, let's read. No, pag binasa po natin to, basa dyan, let's
read. Ibig sabihin, tayo ay magbasa katulad ng bata sa picture, no? Ang dami niyang books. Nagbabasa siya. No? Ano nga bang ating babasahin? No, kunin po natin ang ating module. No, kunin po ang module. Pag nakuha na po, magpatulong po kila mama at papa na hanapin ang page. Ayan, page 46. Page 46. Babasahin natin. No? Bago natin basahin ang story, basahin po muna natin yung mga naka-underlined words. No? Unahin natin sa title. Yan, may naka-underline dito. I-sound natin isa-isa yung mga letters para mabasa natin yung word. Sound po natin ha. Sabayan si teacher. O. Yung letter E po ay silent or hindi natin babasahin. Ulit po. O. Home. Home. Sa Tagalog po ng home ay tahanan or yung ating bahay. Next po na naka-underline, ito po. No? G, A, V. Silent po ulit ang letter E. G, A, V. Gave. Okay, gave sa Tagalog po ay ibinigay. Next. A. No, napakadali lang po nito. A. Okay, next. Ito po. Silent po ulit dito ang letter E sa dulo. Okay? B, I, buy. B, H, B. Okay, puro consonant lang, no? Buy, B. Okay? Next po. Ito naman. W, H, A, T. What? What? No, parang wala nang sound yung H kasi parang hininga yung sound ng H, no? Kaya, what? 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 Okay, father, what? Okay, what? Next, ito po. Ayan, ito. Yung K at N, pag magkasama sila, parang hindi na natin sinasound yung K. Yung N na po agad. Okay, then, O. No. No sa Tagalog, alam. Alam. Okay, next. Ayan, may kakaiba na naman po dito, no? Yung G, silent po yan. Okay, yung H, medyo hinga lang. Okay? Her, I, t. Her, I, t. Right. Right. Ibig sabihin, tama. No? Yan, babasahin na ni teacher ang ating story na ang title ay The Home and God. Ibig sabihin, ang tahanan at si God. No, ang tahanan, ibig sabihin, yung ating bahay. No? Ang tahanan po ay tayo kasama ang ating pamilya or kung sino man po ang nag-aalaga sa atin. Tara, babasahin na po ni teacher. Makinig mabuti at sumabay ka din po kay teacher, ha? Okay? God gave me a mother. God gave me a father. God gave us the Bible. Okay? Ibig sabihin, sa una po, si God daw ay binigyan ako ng isang ina or yung mama natin. Si God daw ay binigyan din tayo ng father o ng tatay. Siyempre po, at binigyan din daw tayo ni God ng Bible. May Bible po ba tayo sa bahay? Ayan, at kung may Bible, binabasa po ba? No? Malalaman natin, no? Kailangan palang basahin ng Bible dito sa story na to. At yun ang susunod. The Bible tells Father what to teach me. It tells Mother what to teach me too. I know what God wants me to do. Ibig sabihin po,
Ang Bible daw po ay nagtuturo sa ating mga tatay sa tahanan kung ano rin ang ituturo sa atin. Ganon din daw ang ating nanay o si mama, no? Tuturo din ni mama sa atin kung ano yung nasa Bible. So, dapat po pala si mama, si papa, or kung sino man po ang nag-aalaga sa atin sa bahay, ay alam ang itinuturo sa Bible. Dahil yun po ang ituturo nila sa atin bilang mga anak. Okay, so dapat pala binabasa yung Bible, no? Sabi naman po, I know what God wants me to do. Kaya alam natin ngayon, blessed kids, kung ano ang gusto ni God na dapat nating gawin. Okay? Next po, God wants me to do what is right. Siyempre, gusto daw ni God na gawin natin kung ano ang right. Ano ulit sa Tagalog yung right? Tama. O yung mabuti. Kung ano yung dapat, no? Yung dapat gawin. No? Next, I know to obey my father and mother. Sabi, at isa nga sa dapat nating gawin at tamang gawin ay sumunod sa ating mga magulang. Sumusunod po ba ang blessed kids sa kanilang mga magulang? Yes or no? Siyempre, dapat yes. No? Pag sinabi ni mama na, oh, anak, matulog ka na ha, kasi may pasok ka pa po bukas. Siyempre, dapat matutulog po na ng maaga ang blessed kids. Okay? Next po, you see, they teach me what is right. I am glad they teach me what is right. Sabi, tingnan mo, tinuturuan nila ako ng dapat o ng tama. No, tinuturuan ba tayo ng ating mga magulang ng dapat? Mula sa Biblia? Siyempre po, dapat po, no? At sabi, ako ay nagagalak, yung glad, sayang-saya, tuwan-tuwa, na tinuturuan ako ng aking mga magulang kung ano ang dapat at ang tama. Okay? Ayan. Next po, next page po tayo, page 47. Ayan. Ito po ay sasagutan. Sabi dyan, put the right word on the blank. No? Meron pong blank o nawawalang word sa mga sentence na ito. At ito po ay mula sa kwento na ating binasa kanina. Halimbawa, God gave us the blank. So, pagpipilian po ay nasa gilid. Bible, be blue. Siyempre po, nakasulat na po ang sagot bilang ito ang ating example. Ang sagot ay Bible. Okay, Bible. Okay, God gave us the Bible. So, i-trace po natin ito, ang broken lines. No, blessed kids. At yung mga susunod po, yan, blank na talaga yan. Magpa-help na po tayo kay mama at papa kung ano po ang mga sagot sa mga blank na ito. Okay? Okay. Next na po, gawin po itong module ha. Next po, page 48. Bagong story na. No, may bagong story na naman tayong babasahin. Makinig po mabuti, blessed kids ha. Okay, nakikinig pa ba? Hep hep! Hooray! Okay. Next po, upo ng maayos nga po ulit. Ayan, upo ng maayos. Yung ready na bata. Okay. Next po, ang title ay We Help Each Other. Ibig sabihin po, nagtutulungan daw po ang bawat isa. No, mahilig ba tayong tumulong? Natatandaan nyo ba yung animal friend natin na matulungin? Si Emil Emu. Okay, tara basahin na po natin ang ating story. Sabi po, my big brother helps me. I help my big brother. I help my little sister. Ibig sabihin po, si kuya daw, si big brother, no? Ang ibig sa Tagalog ng big brother ay kuya. Kung may kuya tayo, o kaya pinsan, yan, tinutulungan daw ako ni kuya, sabi nung nagkikwento dito. Sabi pa,
Ako rin ay tumutulong sa aking kuya. Tinutulungan ko rin ang aking nakababatang kapatid na babae. Yun yung little sister. No, tayo ba, tinutulungan ba natin ang ating mga kapatid? No, dapat po pala, tinutulungan natin sila. Next po, our father and mother help us. We help each other. I am glad we help each other. Sabi po dito, ang aming tatay at nanay ay tinutulungan din kami. Kami ay nagtutulungan. Ako ay nagagalak o masaya na kami ay nagtutulungan. No, may tanong si teacher, nagtutulungan po ba kayo sa bahay? No, paano natin tayo tumutulong sa bahay? Dapat po pala tumutulong, no? Okay? Next. AC, no, natatandaan nyo ba si AC, si Kuya AC, yung ating nasa kwento, no, yung nag-aalaga kay Baba. Okay, so AC says, God tells us to love each other. He tells us to help each other. The Bible tells us to love each other. The Bible tells us to help each other. Sabi daw ni AC, si God daw. So, si AC pala ang nagsasalita dito. Sabi ni AC, si God daw ay tinuturuan tayo kung paano magmahalan. Ayun o, love each other. No, mahal niyo po ba ang isa't isa? Mahal po ba si mama, si papa, si ate, si kuya? No, si lolo, lola, kung sino man yung nag-aalaga sa atin, mahal po ba natin? Siyempre, no? Kasi sabi daw ni God, magmahalan. No, sabi din daw ni God, dapat tayo ay nagtutulungan. Si God may sabi nun. No, 'di ba dapat sumusunod tayo kay God? So, dapat magtulungan po tayo. Next po, sabi din daw sa Bible na dapat nagmamahalan tayo at nagtutulungan. No? Kasi yung salita ni God nasa Bible. Pati po ang ating memory verse na binabasa natin o yung nire-recite nating mga memory verse, lahat yun nasa Bible. Kaya po, importante na tayo ay nagbabasa ng Bible, pati sila, mama at papa, at lahat po ng kasama natin sa ating tahanan. Okay? Next po, ayan, sasagutan lang din po ulit natin ang activity sa page 49. Katulad po ng pinakita ko po kaninang activity. Okay, pa-help po ulit tayo sa ating kasama sa bahay. Okay? Next po. Ayan. Next page, 50. Bago po natin basahin ang story, may naka-underlined na word. No? Basahin nga. I-sound nga po natin, Bless Kids. At. Okay, ang pag pinagsama po yun, at. Okay, at ang title po ng ating sumunod na story ay We Help at Home. Sa Tagalog, kami daw po ay tumutulong sa aming tahanan o sa aming bahay. Tumutulong po ba ang Bless Kids sa kanilang mga bahay? Very good. Okay, basahin na po natin ang ating story. We all help at home. We help our father at home. We help our mother at home. We help each other at home. Yan, gandun muna. Sabi dyan, lahat daw sila ay nagtutulungan sa bahay. No, feeling ko si Kuya AC ulit tong nagkikwento eh. Sabi niya, tinutulungan daw niya ang kaniyang tatay sa bahay, pati ang kaniyang mama, kanyang nanay. No, katulad din kanina, dapat daw tumutulong kasi po sa ating mga magulang. No, at sila daw ay nagtutulungan. Next po, God
helps us to do right. Oh, I know what God wants me to do. The Bible teaches me to do what is right. Ibig sabihin po, si God pala yung tumutulong sa atin para gumawa ng dapat o ng tama. No? I know, alam daw niya. Sabi si Kuya AC dito, alam ko kung ano ang gusto ni God na gawin ko. Kayo po ba, blessed kids, alam nyo po ba kung ano ang gusto ni God na gawin nyo? Katulad ngayon, gusto ni God, makinig ka ng mabuti kay teacher para po maintindihan natin ang ating mga story. Okay? Sabi, yung Bible din daw ay nagtuturo sa atin kung paano maging mabuti o gumawa ng dapat. No? Next, I know to obey mother and father. I know we must love each other. I know we must help each other. We must always love and help. Okay? Sabi po dyan, alam daw niya kung paano dapat sumunod sa kanyang mama at papa. Tayo rin po ba, alam po ba natin na dapat sundin natin sila? No, kung paano tayo dapat sumunod. No, alam din daw natin dapat kung paano magmahalan at magtulungan. No, at dapat daw always, pag sinabing always, palagi. No, sa lahat ng oras, tayo ay nagmamahalan at nagtutulungan. Okay? Next po, page 51. Sasagutan lang po ito ulit. Okay, blessed kids, ha? Pakisagutan po ang page 51. At ito po ulit ay tungkol sa story na binasa ni teacher kanina. Okay? Next po. Yan, sabi naman po dito, God made all things. Sa Tagalog, ginawa daw ni God lahat ng bagay. Tumingin ka nga sa kanan mo, sa kaliwa. Tingin ka dun sa taas. Tingin ka sa taas, sa baba. Lahat yan ay ginawa ni God. No? Ano pa po ba? Yung ibon, yung puno, yung bundok, yung tubig, yung dagat, lahat ng kinakain natin, at maging ikaw at ako ay ginawa din ni God. Wow, galing ni God, no? Ang galing ng God natin. Ngayon, babasahin na ni teacher ang ating story. Sabi dito, God made all things in 6 days. Ilang araw daw ginawa ni God lahat? Anong basa po dito? 6, no? 6 days ginawa ni God ang lahat na nakikita natin, no? Ang buong mundo. Next po, on day 1, sa unang araw, God made day and night. And on day 2, God made the sky, clouds, and air. On day 3, God made the earth. He made water, rivers, lakes, and oceans. He made the land, hills, and mountains. God made the plants, grass, trees, and flowers. He made good food for us to eat. Okay, gandun muna. Sabi daw, nung unang araw, ginawa ni God ang umaga at ang gabi. Kasi sa unang araw, no, kasi puro dilim lang po lahat dati. Pero gumawa, sabi ni God, magkaroon ng liwanag, no? Kaya nagkaroon ng umaga. Pangalawang araw naman po ay nagkaroon ng, tingin kayo sa taas, no, kalangitan. No, may clouds, may hangin, no? At sa pangatlong araw, day 3, okay, paano yung 3? Yan, 3. Ginawa naman ni God ang mundo. No, at sa mga sumunod pang araw, no, gumawa siya ng water, rivers, lakes. Pag sabing rivers, ilog, no? Lakes,
oceans, dagat, no, mga sapa, talon, lahat. No, pati yung kalupaan na inaapakan natin ngayon kung saan tayo nakatira, gawa ni God yun. Kung saan nakatanim ang mga puno, no, yung mga bundok, mga burol, mga halaman, yung mga damo, bulaklak, yung mga prutas. Yan, ginawa lahat ni God yan. Sabi nga dyan, ginawa niya lahat para, no, He made good food. Sabihin, mga pinakamagaganda, pinakamaiinam, pinaka very good, mga good na pagkain para sa atin, no? Ganun tayo kamahal ni God. Wow! Sabi pa dyan, lahat daw ito, no? Lahat ng ginawa ni God ay para sa Kanya din. Ay para sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng nakikita mo at maging ikaw at ako ay para lang kay God, kay Jesus lang. No? At meron din dito, sabi, God, thanks for making all the things we need. Sabi dyan, Jesus, God, salamat po sa lahat po ng ginawa mo, no, para sa lahat ng aking pangangailangan. No, thank you, God. Nakakapag-aral kami. Thank you, God, no, sa lahat ng meron po kami sa aming paligid. No, ganun kabuti si Jesus. Next po. Yan, ito naman, ang instruction po dito sa ating activity na ito, draw a line between the words and the pictures. Okay. Halimbawa po, ito po ay yung pagkagawa ni God sa mundo. Day 1, natatandaan pa po ba nung ginawa ni God sa day 1? No, liwanag. Kaya nagkaroon ng day and night. Ito po yung liwanag, saka yung madilim, day at night. Ayan, lalagyan lang po natin ng line. Katulad nito, sundan po natin yung broken line. No? At para po sa day 2 at day 3, ayan, nakabase po yan sa ating kwento na binasa kanina. Ganito lang din po ang gagawin. Nahanapin po natin yung picture na ginawa noong day 2 at day 3. Okay po? Okay, next po. Ayan, 57 na po agad, no? Pero may story pa po tayo sa page 54, 55, at 56. No, pa-help na lang po tayo sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga magulang, sa pagbabasa ng mga kwentong iyon. Okay? Basahin po patulong po kay mama at papa or kung sino man po ang ating kasama sa bahay. Ngayon, dito na po tayo sa 57. Ayan. Marami-rami pong naka-underlined words, no? Sige po. Basahin natin isa-isa. Ito po munang una. Sound po natin. T, O, H, D. Told. Told. Sabihin, sinabi. Isinabi, no? Sinabi. Next. S, O, her. Yung Y po dito ay binabasa as E. Iba po yung sound ng Y natin dito Ulit po. S, T, O, her, he. Story. Story. So, ito po pala ang spelling ng story. Okay? Next. Ito po. Pag T at H ay magkasama, yan na, magkatabi po sila. Nagiging sound po siya as D. D. Parang letter D, no? Pero D. So, D, E, S. This. This. Okay? Next po. I, N. I, N. In. In. Next. Ito pa. Iba po ang sound ng I po dito. Magiging F, First. First. Okay? Next po. Aid. Silent po ang E. Di po babasahin. Aid. Made. Sabihin, ginawa. Made. Next po. Mabilis. Man. Okay? Next.
D, A, Adam. Adam. Yung A po dito, medyo hindi po siya, iba po yung sound niya, mabilis. M. Adam. Okay? Next po. W, O, A, Woman. Woman. Okay? Next. Eve. Silent po ang E, di babasahin. Eve. Mabilis. Eve. Eve. Okay? Next po. G, O, R. Ito po muna, unang syllable. Gar. Next po. D, E, N. Den. Garden. Okay, garden. And last, I, V. Silent po ang I dito at sound po ng D ay D. Lived. Lived. Okay? Ayan, babasahin na po ni teacher ang ating story. Sabayan po ng kids sa pagbabasa, ha? Father told a story to me. This story is in the Bible. This story is about the first home. Yan. Sabihin daw, si Papa o yung tatay daw niya, si AC2 eh. Tatay daw ni AC, yung papa niya, no? Kunentuhan daw siya ng isang story. At yung story na yon ay nasa Bible. Si Papa niyo ba? Tanong niyo nga po, Papa, may alam ka po bang story sa Bible? Pakwento din kayo kay Papa, no? Kung may alam siyang story sa Bible. Katulad ng Papa ni Kuya AC. Okay? Huwag kalimutan na, pakwento kayo ng isang story kay Papa sa Bible. Next po, sabi, ang story daw na yon ay tungkol sa unang tahanan o sa unang bahay o unang tahanan. Next po, God made the first man. He called the man Adam. God made the first woman. Adam called the woman Eve. Sabi, ginawa daw ni God yung pinakaunang tao. At yun ay ang lalaki na si Adam. Okay? At ginawa din ni God ang pinakaunang babae, at si Adam naman ang nagpangalan sa kanya, at ang unang babae ay si Eve. Eve. So, ang unang lalaki ay si Adam, ang unang babae ay si Eve. Okay? Next. God made a garden for the first man and woman. Adam and Eve lived in the garden. No, sabi po dyan ay ginawa daw si God ng isang napakagandang tahanan, yung garden, yung hardin. No, ang unang-unang tahanan na nagkaroon, ang pinakaunang tahanan sa mundo, at doon nga nanirahan si Adam at si Eve. Okay? Next po. Ayan. Katulad po nung kanina, no? Put the right word on the blank. So, sasagutan lang po natin siya. Mamimili po tayo ng sagot sa mga gilid. Pa-help lang po tayo. At ito po ulit ay base sa kwento na binasa ni teacher kanina. At meron po tayong isang verse po sa ibaba. Ayan. At mababasa po ito sa John 15:13. Pa-help tayo kay mama or papa kung paano po hanapin ang John 15:13 sa ating Bible, no? Pa-help po magsagot, no? May nawawalang mga letters sa words. Okay? So, next po. Ayan. Ang next naman ay heaven and earth. No, dito po, sige, baka po gusto rin mag-break time ng kids, no? Marami na tayong nababasa. No, pwede naman po, i-post nyo lang po ang video ni teacher. Pero po, tuloy-tuloy ha. Pwede po mag-break lang. Ipapost lang po, pero itutuloy po mamaya ang video. Okay? Pwede po magpahinga, magmerienda, magpahinga ng kaunti, uminom ng tubig, mag-CR. Okay? After nun, tuloy na po ulit tayo sa ating online class. Okay? Ayan. So, page 70 na po. Pero po,
may mga story pa po tayo na mababasa. Simula po sa 58 po. So, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, at 69. Okay. So, from 59 to 69, 10 pages po iyon. May mga story din po na babasahin. No? Pa-help na lang kay mama at kay papa sa pagbabasa. No? O kaya sabihin nyo, Mama, explain nyo nga po sa akin, ipaliwanag nyo po sa akin ang ibig sabihin ng story na to. No? Doon sa mula 59 hanggang 69. Okay? Yan, tuloy na po tayo sa page 70. Okay? Heaven and earth. Sabihin, heaven, yung nakikita natin sa taas, kalangitan. At ang earth. No? Sabi dyan, this is God's world. Siyempre, si God may gawa ng mundo. Kay God tong mundo. No? Itong nakikita natin lahat. God made the heaven and the earth. In the sky, God made the sun, moon, and stars. God made the earth too. Sabi daw, ginawa daw ni God yung kalangitan at itong mundo. Siyempre, sa kalangitan, anong makikita natin sa taas? Sa umaga, mayroong sun. Sa gabi naman, may moon at stars. At ginawa din siyempre ni God itong earth kung saan tayo nakatira. Sabi rin po, He made all we see in this world. God made the day and night. Sabi, ginawa din ni God lahat ng nakikita natin dito sa mundo, no? Katulad nung binasa nating story kanina. At ginawa niya ulit yung day 1, sa day 1, anong ginawa niya? Day and night. Next po, He made the sun to shine during the day. The sun gives light and keeps the earth warm. Sa umaga daw po, ay ginawa ni God ang araw. Kaya pala may araw sa umaga kasi gawa po yun ni God, no? Para magbigay ng liwanag at init sa mga nakatira sa earth. At tayo yun. Next po, He made the moon and stars to shine at night. Ginawa din daw niya ang buwan, yung moon at mga stars sa gabi para magliwanag. Kaya pala maliwanag sa kalangitan paggabi kasi nandun yung moon at stars. Pero alam nyo ba? The sun shines on the moon. It shines to make light at night. Ibig sabihin po, yung moon nagliliwanag siya, no? Pag tinitingnan natin sa langit. Pero alam nyo ba bakit po siya nagliliwanag? Kasi po, yung sikat ng araw, yung nagbibigay ng liwanag sa kanya. Wow! No? It shines to make light at night. Kung walang araw, hindi din po magliliwanag yung buwan. Ibig sabihin po pala, nandyan lang po yung araw. Tama po. No? Nandyan lang po ang araw. Pero po sa gabi, pag lumabas na ang buwan, tanging sinag lang or nagsashine lang po yung liwanag ng araw sa buwan. Napakaganda, no? Parang palang sigad sa buhay natin. Alam nyo po ba, kapag daw po kung ano yung ginagawa natin, halimbawa po ang ginagawa natin ay tumutulong sa kapwa. Minamahal ang kapwa natin. Sila, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, no, ginagawa natin ng mabuti. Ibig sabihin, yun yung nag-shine sa atin. No, halimbawa, yung sun, 'di ba, yung araw nag-shine siya. Yun yung nakikita ng tao sa atin. At yung shine na yun ay nagmumula kay God. No, pag halimbawa may natinulungan ka pong matanda sa daan. Masabihin sa'yo nung matanda, napakabait mo namang bata. No, yung kabaitan na yon, yung nakita nila na nagliwanag sa'yo. Dahil yung kabaitan na yon, ang bigay ni God sa atin. Okay? Next po tayo. The faraway stars
shine like the sun. Sabi po, yung mga stars na sobrang layo, kaya ang lilit ng stars kasi ang lalayo nila eh. No? Kung paano daw po nagliliwanag yung sun o yung araw, ganun po yung mga stars. Kaso konti lang yung liwanag nila na nakikita natin. Kasi po, ang layo nila. Si sun po, malapit, no? Kaya kitang-kita na, ramdam natin yung init ng araw. Lastly, thank you, God, for the heaven and the earth. Siyempre, thank you nga naman po kay God, no? Thank you, Jesus, no? Sa heaven at sa earth na meron po kami ngayon. Sabihin nyo nga, thank you, Jesus. Okay? Next na po tayo. Ayan, sasagutan lang po ulit natin ang ating activity sa page 71. Okay? So, ganun lang din po ulit. Madali lang po yan. Patulong lang po kay Mama at kay Papa. Okay, connected po ulit ito sa ating kwento kanina. Next na po, 72. Page 72. Ito po, ayan, may underlined word ulit. Unahin natin sa title, may naka-underlined. Sound po natin isa-isa. T, O, P. Mabilis po, top. Top. No? Alam niyo po ba sa Tagalog ang top? Turumpo. Nakalaro na ba kayo ng turumpo, blessed kids? Ayan, si teacher nakalaro na ng turumpo eh. No, ang bilis ng ikot nun, nahagis mo lang. Shhh! Iikot na yung turumpo. Dapat maganda hagis mo. Para maganda rin yung ikot, no? Okay, next po. Ito pa sa baba. May dalawa pa po. Sound po natin yung una. Silent po dito ang letter E. Hindi natin babasahin yung E. Okay po. T, I, time. Okay, time. Oras sa Tagalog. Next po. Ito naman. Silent po ang letter A. Ibig sabihin, hindi po siya babasahin. At nakita niyo po ba ito? C at H. C at H. Kanina TH pag pinagsama D. Ito naman C at H pag pinagsama po ay makinig mabuti. Ch. Ch. Okay? Basahin po natin. E ch. E ch. Mabilis. Itch. Itch. Okay? Ayan, basahin na po natin ang ating story. Ang title po ay Earth Like a Top. Sabihin, yung mundo daw, itong Earth, katulad ng isang turumpo. No, bakit kaya? Basahin natin. God made the Earth like a big round ball. The Earth turns like a top. The Earth turns around and around. It turns around like a top. Kaya pala siya katulad ng top, no? Kasi umiikot siya. Yung turumpo, di ba, umiikot din po. Sabi, umiikot daw ang earth, no? Sabi, around and around. Paulit-ulit yan, paikot-ikot, no? At ito daw ay umiikot nga katulad ng isang turumpo. Next po, God makes the earth turn. He makes the earth turn like a top. Sabi, ginawa daw si God pala ang may dahilan. Siya ang may gawa, no, kung ba't umiikot ang mundo. Okay? A top turns fast. The earth turns very slowly. Ito ang pagkakaiba nila. Yung trumpo daw ay mabilis umikot yun, no? Pag binato mo, bilis umikot. Pero ang earth, etong tinitirahan natin, mabagal lang siyang umikot. Kasi kung mabilis umikot ang earth, itong mundo, mahihilo tayo. Nakakahilo yun, di ba? No, nakakahilo. Kaya mabagal lang ang ikot ng mundo. Next po, it turns around one time each day. Each day, the earth turns around one time. In 2 days, the earth turns 2 times. Ibig sabihin po, ay, ang mundo daw po, ganito kabagal umikot ang earth. Ang mundo ha, isang buong araw. No, 24 hours, simula umaga hanggang gabi. Sa pagtulog natin, umiikot yung mundo. Ganun kabagal. No, pag nakaikot na siya ng isang ikot,
Ayan, nakaikot na siya ng isang, halimbawa, ito yung earth. Ito, kumari itong stuffed toys. Pag nakaikot na siya ng isang ikot, ayan, nakaikot na. Ibig sabihin, tapos na ang isang araw. At pag nakadalawang ikot ang mundo, ibig sabihin, nakadalawang araw na po. Okay? Okay, next, page 73. Ganun lang din po ulit, sasagutan natin ang mga nawawalang word. Okay? Patulong po ulit tayo kay Mama at kay Papa. Next. Ayan. Ito naman. Ayan, may mga naka-underline ulit na words. Pero, bago po itong page 76, may mababasa rin po tayong story sa page 74 at page 75. No? Patulong ulit tayo kay Mama or Papa o kung sino man po ang ating kasama sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Okay, next po. Things that go. Basahin muna natin yung mga naka-underlined words. Unahin natin to. Yung letter E po sa dulo ay silent, hindi babasahin. Okay, sound po natin. Her, I'd, ride. Okay, so makay, nag-ride. Next, B, I, first syllable B, I, buy. May buy na po tayo. Next, S, Y, S, medyo mahirap to bicycle. Silent po ang E. Bicycle. Bicycle. Ito po, sa Tagalog ay bike. No? Yung bike natin. No? Next po, ito po sa bandang dulo. Yung I po dito ay hindi natin babasahin. No? Silent po yan. Already? Train. Okay? Next po. Lastly, eels. No? Mahaba yung E kasi dalawa. Eels. No? Yung H dito parang di mo na mababasa kasi di ba po ang sound ng H ay parang hininga. No? Mas lamang po yung sound ng W, yung W. Kaya siya ay wheels. Wheels. Okay? Wheels. Okay? Now, basahin na po natin ang ating story. Ang title po, Things That Go. Sabihin, mga bagay po na umaandar. Go, umaandar. I like to ride on my pretty yellow bicycle, Baba. So, kinakausap ni AC dito si Baba. Si Baba, natatandaan pa po ba si Baba? Siya yung kaibigan nating tupa, yung sheep. Okay. I like to ride slow. I like to ride fast. I like to go places on my bicycle. Sabi dyan, gusto daw niya na pinapatakbo ng mabagal at mabilis ang kanyang bike. At kulay yellow ang kanyang bike. Okay? At gustong-gusto daw niya pumupunta sa iba't ibang lugar gamit ang kanyang bicycle. Okay? Next po. Father has a red car. The red car shines so pretty when it goes by. We go many places in the red car. So, yung papa daw ni Kuya AC, no? Meron daw red na car, no? Color red. Yung red car na yon ay kumikinang sa sobrang ganda pag umaandar. At syempre, dahil umaandar ito, nakakapunta rin sila sa iba't ibang lugar. Next po. I ride in a bus to school. The bus is yellow. Sabi naman po dito, sumasakay daw siya ng bus pagpapasok sa school. At ang kulay ng bus ay yellow. Next, I want to ride on a slow train. Gusto din daw niya sumasakay sa mabagal na train, no? Yung tren. Nakasakay na po ba ng train ng Blessed Kids? No? Okay, next, cars, buses, trains, and bicycles have wheels. Sabihin, yung kotse, yung cars, bus, trains, at yung bike or yung bicycle ay may gulong, wheels.
kaya sila umaandar. Kasi nga, ito ay mga bagay na umaandar. Okay, dahil yun sa kanilang mga gulong, wheels. Okay, next po. Ayan, ganun lang po ulit. Sasagutan natin ng activity. At ito po, galing naman sa Matthew 7:12, kukumplituhin po natin ang nawawalang mga letters o word. Okay? Next po. Ayan, next ay, ito na po ang huli nating kwento sa ating online class. Basahin po muna natin yung underlined word. Sound po natin isa-isa. Bago po yan, ang sound po nitong letter E ay iba, no? Isama na po natin siya sa sound ng R. Ang sound ng R ay R. Diba? Kaya pa maging R. Ganun po ang sound ng E dito. R. Okay? Sound na po natin. W, O, T, R. Water. Water. Okay? So, basahin po natin. Ang title po ay Ride in a Boat. Ride in a boat. Sabihin, sumakay siya ng boat. Ano po ba sa Tagalog ang boat? Bangka. Ano? Bangka. Nakasakay na po ba ng bangka ang blessed kids? Gusto nyong sumakay ng bangka? May gusto bang sumakay ng bangka? Yan, si teacher, nakasakay na ng bangka, no? Medyo nakakatakot pong sumakay ng bangka, pero masaya. Ibasahin na po natin ang story. We can ride on the water, kay water, Baba. Si AC po ulit ito, kinakausap niya ulit ang kanyang alagang sheep na si Baba. Okay. We can ride in a boat to go places. Sabi, gamit ang bangka, pwede tayong makarating sa iba't ibang lugar. A boat goes on the water. No, ang bangka daw ay saan daw? Sa ibabaw ng tubig. Doon siya umaandar. Sa ibabaw ng tubig. Pwedeng sa ilog, sa dagat. Next po, the water is pretty. Maganda raw yung tubig. No? Nakita na ba kayo ng malinis na ilog, na dagat? No? Yun yung pretty. Next po, boats can carry many things. Marami daw nabibit-bit yung or kayang isakay dun sa boat, sa mga bangka. No, kahit tayong mga tao, 'di ba, kayang-kaya tayo ng bangka kahit mabibigat po tayo. Next po. A boat goes slow on the water. Mabagalan daw po tumakbo ang boat sa ibabaw ng tubig. I like to ride in a slow boat. Gustong-gusto daw po niya na sumakay sa mabagal na bangka, na boat. It is fun to ride on the water. No, masaya daw na mag-ride, no, o mamasyal, no, sa ibabaw ng tubig. It is fun to watch a boat. Masaya rin daw panoorin ang isang bangka. Wow, ang ganda ng story natin tungkol sa boat. So, yung kanina, yung may mga gulong na umaandar. Ang boat walang gulong, pero umaandar po siya sa ibabaw ng tubig. Okay? Next po. Ayan. Punta na po sa page 79. Ito na po ang huling activity na gagawin ng mga blessed kids. No, sasagutan po ulit natin ang mga blanks at maging, ito po ulit yung Matthew 7:12. No, actually, may kasunod pa po yan, page 80. Sabihin po kay la mama. No, babasahin po iyon at magpa-help po tayo kay la mama, no, na maunawaan ang story sa page 80. Okay? So, ayun lang, wala na pong susunod. No, konting paalala lang po. Tapusin po ang module sa bahay. No, ngayon po ay Friday. No, marami pong oras para matapos. Kapag po napagod na, sa Saturday, may weekends po tayo. Saturday, pwede pong gawin sa bahay, ipagpatuloy ang mga module. At kung hindi pa rin po natapos, may Sunday po after ng church. Pagpunta sa church, pwede po natin tapusin ang ating mga module. Dahil po sa Monday, i-check po nila teacher kung nagawa po
ang modules. Okay? Okay, so yun lang po. Bless Kids, maraming salamat sa pag-attend sa ating online class. Sana ay marami tayong natutunan sa ating mga binasang story. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Bye! God bless you all. Keep safe. Bye, Bless Kids!